Hello mga Kaps, for today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ba natin binuo yung table saw na DIY mga Kaps. Ayan, nagsimula tayo dyan sa pagpuputol ng mga pinaka-poste. Ang ginamit nating poste para dun sa ating body mga Kaps ay yung dungon wood para dun sa mga Kaps natin na pamilyar dun sa kahoy na yon. Ang ginamit nating makina dyan mga Kaps ay ayan, kung nakikita nyo bagong-bago pa yan, way back 2020. Yan ay 5 horsepower mga Kaps na single phase. Yan, yan yung details ng ating Yamada single phase motor. Yung 3 horsepower naman natin mga Kaps ay ginamit natin yan dun sa pagbuo ng ating jointer planer. Yan, at dahil sa nagsisimula pa lang tayo niyan, way back 2020 kasama natin si Mang Benro dyan na bumuo, ay mano-mano lang talaga muna ang ating pambansang woodworker. At kung mapapansin nyo, bagong-bago pa yung lagari na ginagamit ni Mang Benro. Tapos yung pinaka-body ay puro 2x6, 2x8. Yan, halo-halong kahoy na yan mga Kaps. Solid wood yan, hardwood. Yung body na yan mga Kaps ay dungon at yakal lang yung ginamit natin. Bali mamaya gagamitan natin ng Jimmy Lina yung pinaka-top na lang natin. Ayan, at ang ginamit natin dyang tistisan noon mga Kaps ay kubota pa yung makina. Ayan o. Kung mapapansin nyo, medyo may usok-usok pa nga yan o. So dyan tayo nag-meet siya para dun sa joinery ng ating gagawing body para sa table sa mga Kaps. Ayan o. Saktong-sakto itong kubota mga Kaps, lalong-lalo na kapag walang kuryente, napakalakas talaga ng makina nito. From 2020 hanggang ngayon 2026 ay yan pa rin yung isang table saw natin. Bali nadagdagan pa nga tayo ng isa pa na makina kasi pagka isa lang yung tistisan mga Kaps sa furniture ay medyo mabagal kasi maghihintayan lalo't kung maraming ginagawa. Tinulungan natin si Mang Benro na bumuo nung pinaka-body mga Kaps. Yung sukat o dimension ng body mga Kaps ay depende sa inyo. Pero ang karaniwan na taas nung body mga Kaps ay 80 cm. Kung pwede nyong babaan, pwedeng gawin yung 75 cm. Tapos yung lapad ay 80 cm. O depende na rin sa inyo kung gusto nyo pang mas malapad pa. Bali ginawa natin dyan 80 cm, tapos yung haba nung table ay 110 cm or 1.1 meter. Ayan, binutasan na natin yung pinaka-poste. Yan yung pinaka-ibabaw natin mga Kaps. Ayan. Ginamitan natin yan ng carriage bolt para ma-fix natin dala-dalawa. Tapos sa magkabilang gilid. Bali yung sukat ng ating carriage bolts ay 3.8 by 6. Ayan, para mapagtagpos natin dun sa kabila. Yan yung unang pares. Bali dito sa pangalawa nato yung kinakabit ni Mang Benro na yan mga Kaps ay para doon sa, kasi may butasan yan eh, yung ating table saw shafting. Yung isang panig, ayan, binubuo na natin yan, carriage bolt para fix na fix. Mas matibay at talagang heavy duty mga Kaps yung ganitong DIY na table saw. Kung i-compare mo siya dun sa mga nabibili online or yung mga ready-made na table saw. Kasi mahina yung makina nun, pang ano lang talaga siya, pang light duty. Hindi mo siya pwedeng salpakan ng malalaking tablon. Unlike dito sa binuo nating DIY na table saw, talagang kahit na 6x6, 8x8 o yung kapal ng kahoy ay 12, pwede natin siyang salpakan ng talim na up to 18 inches or 22 inches. Kasi 5 horsepower naman yan mga Kaps eh. Ayan. Karaniwan na ginamit nating kahoy dyan ay dungon at yakal. Kaya talagang matibay yan mga Kaps. So far mga Kaps, ang pinaka main issue lang nitong ating table saw sa ilang taon natin na ginagamit ay puro capacitor lang naman. Mga basic lang naman yun mga Kaps, yung pagkasira ng capacitor. Pero naiwasan din naman mga Kaps yung pagkasira ng capacitor. Depende na rin lang doon sa paggamit ng mga woodworkers natin. Yung kinakabit natin sa ibaba na yan mga Kaps ay yung base para doon sa makina o yung induction motor natin. Ang ginagawa natin dyan mga Kaps ay nakalayo yung makina para mas maganda yung buwelo ng motor kapag pinaandar natin. Ayan, dito tayo nagtestes sa kubota na table saw. Buti meron tayo nyan. Noon nung nagsisimula pa lang tayo mga Kaps. Ayan, at halos kompleto na. Ayan naman din, sinabay na natin dyan yung pinaka-body ng ating jointer planer. Ayan o.
buo na din yung para dun sa butasan o yung mortiser natin kasi merong kasamang drill chuck yung ginagawa nating table saw. Bali, inuna nating tapusin dyan mga kaps yung jointer planer para makapag-planer na tayo ng mga pyesa para sa tabletop nitong table saw. At ayan nga, matapos nating maigayak yung tabletop, medyo sariwa pa nga yung top niyan. Jimmy Lee na yung ginamit natin dyan, pero okay lang, goods naman yan. Tapos, pinagsama-sama natin yan. Ginamitan natin ng tech screw para mapagsama-sama natin at matibay yung ating tabletop. Ayan, helper pa natin dyan si Kasanggang GR nung araw, 2020. Nung buuin natin yan mga kaps. Medyo limited pa yung ating mga power tools niyan, kaya medyo, ayan, mano-mano lang talaga. Yung kinakat-katan ni Mang Benro na yan mga kaps ay para dun sa pulya, sa pillow blocks, para hindi siya tatama. Ayan, at kamagong pa nga yung pinaka-edge nitong tabletop mga kaps para fix talaga. Maayos yung ating tabletop. Para dun sa pulya na ginamit natin, ayun, gaya nga nung sabi ko nung una, ang makina natin mga kaps ay 5 horsepower. Ang gamit nating pulya para dun sa makina ay 5 inches. Or pwede nyo rin namang liitan pa. Or pwedeng 4.5. Depende. Mas malaki kasi, mas mabilis. Mas maliit, mas malakas. Tapos dito sa pinaka-ehe, yung shafting natin ay 3 inches. Ayan, natin, check natin kung eskwalado yung pinakatalim natin dun sa top niya. At ayun nga, okay na. Pagkatapos niyan mga kaps, ay gagawa naman yung pinakahuli ay yung sa guide. Para goods na itong ating table saw. Bali, adjustable din yun mga kaps. Titistisin lang ni Mang Benro, kahoy din yung gagamitin niya yan. Ayun o, napaka-solid ng ating table saw shafting dyan mga kaps. Ayan, ay kabit na rin natin itong sa jointer planer nga. Nauna nating ginawa yan. Bali yung ginagawa ni Mang Benro dito mga kaps ay yung para dun sa guide ng table saw. Bali pinaraan lang natin para magkaroon siya ng butas diretso, tapos babarenahan magkabilaan para yun yung adjustment natin para sa screw, para dun sa tornilyo. Ayan o, kung mapapansin nyo mga kaps, yun yung ginawa nating guide dyan. Ayan. So goods na yan. Goods na rin yung ating jointer planer mga kaps. Pwede nang gamitin yan. Lalagyan na lang ng pinaka-top dito sa gawing kanan para dun sa butasan natin. Kung mapapansin nyo, ayun yung drill chuck mga kaps. Noon ay ang ginamit nating pang istila dyan ay PDX na wire. Pero mas better mga kaps kapag gagawa kayo ng table saw, ang gamitin yung wire dyan ay yung THHN na number 10. Para maganda yung pasok ng kuryente, hindi siya mabibitin. Tapos gamitan nyo siya ng 30 amperes na circuit breaker. Ayan, at natapos na yung top natin. Tapos may adjustable guide na rin siya. Pwede na natin siyang gamitin pang bakbakan. Talagang pang heavy duty siya mga kaps. Unlike dun sa sinasabi ko nga, yung mga nabibili. At ang kagandahan dito, malakas talaga siya mga kaps. Dahil 5 horsepower siya. So paano mga kaps, I hope na may nakuha kayong idea sa pagbuo natin ng table saw. Just comment down below kung may mga katanungan kayo para masagot natin at magawan din natin ng video sa mga susunod pa. At makapagbuo din kayo ng sarili nyong DIY na heavy duty table saw. So paano mga kaps, hanggang dito na lang. Salamat and Godspeed everyone.